Nagmukhang katawa-tawa itong si Manang nireregla Attorney Lorna Kapunan. Paano ba naman kasi? Muntikan nang mabulilyaso ang kanilang script dahil lamang sa katanungang ito ni Attorney Michael Pua sa witness ng prosekusyon mula sa kuwa. May expressly po ba na nakasulat na may iniisang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Bunga ng katanungang ito ni Attorney Michael Pua ay muntik ng madali ng defense ang prosekusyon. Kaya to the rescue in the panic mode itong si Attorney Lorna Kapunan upang hindi makasagot ang witness nila kahit magmukha siyang katawa-tawa. May expressly po ba na nakasulat na may iniisang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask and answer, Your Honor. This... wait, don't answer. Uy. Baliw ka yata eh. That question, Your Honor, has been asked and answered. Sustain, Your Honor. sustain counsel, I think where you're getting at, modify. Tanga talaga. Sa kabila ng simpleng tanong ni Attorney Michael Pua dito sa witness ng prosekusyon, kaugnay sa naging papel nito sa investigasyon kaugnay sa confidential funds ng opisina ni VP Sara, ay nagpaligoy-ligoy ng sagot itong auditor ng kuwa upang wag lang siyang mahuli sa sariling bibig niya. So, basically po, ang findings nyo ay preliminary lamang. Wala pong any conclusive finding pa as to any misappropriation. Yun lang po ang tanong ko. Ang sabi kasi sa circular, upon failure to liquidate, No, I am assumption. Your Honor. Ask and answer, Your Honor. No, He the already witness, said... if it's... the witness is not responsive. Kindly respond. I think the question is quite simple, Yun lang naman Mr. po. Pamil. Preliminary pa lang. So wala pang any conclusive finding as to any misappropriation. Yun na lang po. Para lang po masagot nyo na ng diretsyo. Hindi naman po kasi kailangang i-state doon sa findings. Again, Your Honor, non-responsive. Kaya dahil dito ay mismong ang presiding officer na ang nag-cross-examine sa kanya upang malinawan at mahimasmasan na siya. Let the presiding officer be the one to do it, or try to do it. Kapag ka nag-issue po kayo ng AOM, Audit Observation Memorandum, failure to liquidate na po ba yun? O may mga observation pa lang kayo? Kailan masasabing may failure to liquidate na? Pag may notice of disallowance na, notice of suspension, o AOM pa lang? Nakalagay po kasi sa joint circular, Your Honor, under 8.3, failure to liquidate by the accountable officer upon due demand shall be a prima facie evidence. Opo, again, Mr. Wamila, yung pag-issue nyo po ba ng AOM, pasok na sa failure to liquidate upon due demand o hindi pa po? Hindi pa po sa AOM, Your Honor. Kasi wala pong due demand sa AOM. Yes po. At masasabi mo rin bang wala pang failure to liquidate? O meron na? Pag sa AOM po wala, pero pag sa NS po, since meron ng first issuance which is considered as demand, so meron na po sa NS. So, As AOM po, wala pa. Pag NS, meron Meron ng demand at Opo. meron ng failure to liquidate. Opo, since sa AOM po, nire-require na silang i-justify and i-submit yung mga documents na hindi nila na-submit. Pero sa AOM, wala pa nga ganun. Yes po, Your Honor. Okay. Bunga ng naging pahayag nitong kuwa auditor na si Attorney Roderick Wamel noong nagdaang araw na si VP Sara Duterte lamang di umano ang Vice Presidente na nagkaroon ng confidential funds ay nasupalpal siya ng harap-harapan ni Attorney Michael Pua nang ipakita sa kanya ang dokumento at ebidensya na nagpapatunay na nagkaroon din ng confidential funds ang nakaupong Vice Presidente noong 2014 kung saan hindi inudit nitong si Attorney Roderick Wamel. At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that? Yes, sir. And noong December 22, 2014, nasa ICFAO na po kayo. Tama po ba? We have a clear here po. Date of issue, December 22, 2014. Yes po, nasa ikaw na po. Tama po ba? At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba? Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question. That's the question to ICFAO actually because
Yun po ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds. Ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014. Based on that document po, Meron. Meron. You confirm. Aray ko. But that's okay, no? Because maybe you were just not aware yesterday when you were asked the question. I just wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. Tila tinapos na ni Attorney Michael Pua ang laban nang mapaamin nito ang kuwa auditor na si Attorney Wamel na walang nilabag na batas ang OVP sa paggamit nito ng confidential funds sa loob lamang ng 11 araw taliwas sa paratang ng prosekusyon ni Attorney Kapunan. Meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days? wala po. Meron po ba nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM. Thank you for confirming that, Mr. Witness. Dahil sa presentasyon ng prosekusyon ay naging malinaw na tuloy ngayon sa publiko ang mga mahahalagang pinagamitan ng confidential funds ng OVP dahil bukod sa pagbili ng mga gamot at pagkain para itulong sa mga nangangailangan nating mga kababayan ay ginamit din pala ng opisina ni VP Sara ang confidential funds upang puksain at pigilan ang mga leftist at mga komunista na mga salot sa ating bansa. And the next column, a target to eliminate or reduce recruitment of teachers and learners by communist or leftist groups. Any observation on this? Since hindi po naka-enumerate yung kanilang specific confidential activities, hindi po naka-match yung kanilang physical target on the specific confidential activities na paggagamitan nila ng kanilang fund from Well- confidential. Revise. Sinang-ayunan naman ng tuwiran ng kuwa auditor na si Attorney Roderick Wamel ang mga katanungan ni Attorney Michael Pua kung bakit hindi basta-basta ipinalalabas at dinidisclose sa publiko ang mga classified information tungkol dito taliwas sa gustong mangyari ng prosekusyon ni Attorney Lorna Kapunan. Confidential nga ni. Revised Penal Code under Article 229, for example, on the revelation of secrets. Yes po. Yes, Republic Act 3019, Section 3, Paragraph K, on unauthorized divulging of confidential information, correct? Yes po. And you being a public officer under 6713, alam niyo rin po na hindi po pwedeng basta-basta mag-disclose without the authority ng mga confidential information. Tama po ba? Yes po. Okay, so batay po dito, pinapahalagan po talaga ang confidentiality pagdating sa mga classified information na ito. Tama po ba? You would agree with me? Yes po. Yes. Tuluyan na talagang niregla itong si Manang Lorna matapos hindi makapunto sa defense. Paano ba naman kasi? Tila lahat ng pahayag ng kanilang witness sa halip na pumabor sa kanila ay sa defense pa napupunta. Kaya dahil dito ay nagkonklusyon na lamang itong si Lula kung saan nagmukha na naman siyang katawa-tawa. Your Honor, please. Ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito. Pastilan. So weird. Move to strike, No Your further Honor. Move to questions. strike. That is out of order, Your Honor. Talo. sorry.